Knife expert, pag nagawa mo to, knife expert ka. Sumangga, ihiwa akong ganon. Ididiretso ko doon. Sangga, sasaksak ulit. Sangga, sangga. Walang katapusan ka sa sangga. Hindi rin siya katitigil ka sa saksak. Pag may pamalo ako, wag kang na-knife expert sa akin. Nahampasin yung mukha mo. Hi guys, welcome to my vlog again. I am Coach Jay. For today's video, pag-uusapan natin yung lagi nilang ini-insist na subukan daw sa mga knife expert yung technique natin. Ano ba yung sinasabing knife expert? Knife expert, pagka sumangga sa saksak ko, sangga nga. Pag dun sa sumangga, ihiwa akong ganon. Ididiretso ko doon. Knife expert. Knife expert. Saksak sa taas. Knife expert. Sakulit sa taas. Bulong, sangga. Sumangga. Knife expert. Puli mo knife mo. Saksak sa ilalim. Knife expert. So yun yung mga sinasabi ng knife expert. Actually, dumating din ako sa punto dati. Nung na-train ako sa knife. Nag-peeling expert din naman ako. Ngayon yung mga peeling expert na dumating din ako sa punto na inisip ko na pag may hawak akong knife, wala nang makakaporma sa akin, maliban sa baril. Pero kung encounter lang, ito napaka-invincible ko na. Pero bilang nagtatrabaho tayo sa security, hindi po pwedeng iisipin ko na pag may knife ang kalaban, talo na ako. Iisipin ko na, wala, knife yan. Marunong ako sa knife. Talo ako ng knife. Hindi ako lalaban dyan. Takbo na tayo. Hindi ko pwedeng isipin. So pag may kutsilyo ang kalaban, basta, takbo doon. Yan, may kutsilyo ang kalaban, may dala siyang carrots na kutsilyo. Ang unang-una mong gagawin, humanap ka ng equalizer. Ano ba yung equalizer na pa pwede? Itong ating pat-pat, pwede na itong equalizer. Pero siguraduhin mo na matibay. Hindi pwedeng paghampas mo sa ganyan ganon, madudurog to. Dapat matigas, matibay. Equalizer, ibig sabihin, pagka may weapon siya, ako wala, empty hand, hindi equal ang laban. Siya may weapon, ako wala. Lugi ako, syempre. Palaging lugi ka. Ngayon, may weapon siya, may weapon din ako, pamalo nga lang sa akin, walang talim, impact weapon, yung kanya ay bladed weapon. So medyo tagilid ako ng konti, pero may laban na kahit paano, kaysa naman bare hand ka. Ngayon, ang pwede mong gawin pag sumaksak siya, halimbawa ay kanan ka ba o kaliwete? Kaliwete ka, ay ipilipat mo sa kanan. Pag kanan siya, ay maintain mo itong distance na to. Kasi pag pamalo ka at panaksak siya, ikaw ang nag-interest pumalo, pinalo mo siya, nasaksa ka naman niya. Kung pumasok ka sa range niya, malulugi ka. So palaging depensa ka lang. Itong distance na to, i-maintain mo to. Layo ako. Itong distance na to, i-maintain mo to. So bago kasi siya lumapit sa'yo, pag sasaksak siya, saksak daw. Wham! Doon ang daan. Doon siya. Kaya mo ang daan, ha? Dito ako. 1, 2, 3. So doon ang daan nun. I-maintain mo yung distance, huwag kang papasok. Ngayon kung magkataon naman na pumasok ka, halimbawa, magaling din siya, mabilis siya, pasok. Uy, magaling. Kung una mong tatargetin, yung kanyang eye, neck, at groin. Yun yung primary target mo. Huwag ka na mag-inarte-arte kung saan ka patitira. Unahin mo yung mata, yung leeg, o yung groin. Tapos nun, alis ka na kung ayaw mong lumaban. Kung sakaling nadikitan ka at kailangan mong makipagbuno sa kanya. Hindi po pwede ang gagawin mo, sumaksak siya, sangga, sasaksak ulit, sangga, sangga, walang katapusan ka sa sangga, hindi rin siya katitigil ka sa saksak. Kasi sa disarming, kinakalassified natin yung weapon into 3 category. The primary weapon, yung kanyang consciousness, yung kanyang consciousness, siyempre yung kanyang brain, di ba? Secondary weapon is the second, yung kanyang katawan.
Ancillary weapon kung ano yung hawak niya. Pag halimbawa, kailangan mo siyang bunuin, nahawakan mong ganyan, huwag ka dito mag-focus. Hilahin mo yan para mawala yung balance niya. Kasi yung mga iba, yung mga nagtuturo pa gano'n, pag hawakan mo, hawakan mo yun. May nagtuturo pa nga yung iba na, pwede daw ganun eh. Ganyan, hawak, pwede daw ganunin. Nasaksakin mong ganun. Pwede kung paghawak niya, hinawakan niya lang talaga. Paghawak niya, wala siya ibang ginawa. Pwede mong ganunin. Pero pag hawak kasi natin dyan, sa knife na yan, aba, hindi po pwedeng nakaganto ka lang dyan. Gagalaw ka, it's either iikot mo doon, saksak mo sa kanya. Hindi po pwedeng paghawak mo, nakaganon ka lang. Kailangan gumalaw ka, may number 2 ka. Ito yung number 2 ko, halimbawa. Or dito yung number 2 ko, halimbawa. Ito yung number 2 ko. Hindi po pwedeng paghawak mo, yun na lang yun. Tapos na, ay tapos ka rin. Tapos di-disarm mong gano'n, magpo-focus ka doon. Hindi, huwag ka mag-focus dito. Kailangan pagkahawak mong gano'n, tirahin mo agad dito. Wang, okay na, saksakin ka na dyan. Ibaon mo naman ito dyan sa mata niya. Tapos, ikuhin mo yan. I-secure mo agad yung kamay na yan. Hindi ka na mamamatay sa kaprasong tusok. Bawa, hawak. Tinusok ka ng kaunting ganyan, mamatay ka ba dyan? Ano ka? Ano yung taong goma? Taong lobo? Ito, mamatay ka ba dito? Makakalas lang yan, hindi ka mamatay. Huwag lang yung mayor na ugat mo dito maputol. So, huwag po kayong matakot mag-grab ng knife. Basta may kasunod kang galaw. May next kang galaw. Yung mga knife expert na sinasabi.